Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa hydroelectric power plant o mas kilala rin bilang hydropower. Ito ay isang uri ng power plant na gumagamit ng lakas ng tubig upang makalikha ng kuryente. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng pagkakaroon ng malinis at renewable na pinagkukuhanan ng enerhiya. Isa sa mga pinakamahusay na halimbawa nito ay ang hydropower dahil hindi ito umaasa sa fossil fuels tulad ng coal o langis. Sa halip, ginagamit nito ang natural na galaw ng tubig, lalo na yung mga bumabagsak o umaagos na tubig upang makagawa ng enerhiya. Ang konsepto ng hydropower ay matagal nang ginagamit, ngunit sa modernong panahon, mas naging advance ang teknolohiya nito. Sa pamamagitan ng malalaking dam at makinarya, nagagawa nating kontrolin at gamitin ang enerhiya ng tubig para sa pang-araw-araw na pangangailangan natin sa kuryente. Sa presentasyon na ito, tatalakayin natin kung paano gumagana ang isang hydroelectric power plant. Ano-ano ang mga bahagi nito at paano nito kino-convert ang enerhiya mula sa tubig papuntang electrical energy. Sa susunod, ngayon naman ay alamin natin kung paano talaga gumagana ang isang hydroelectric power plant. Ang pangunahing prinsipyo nito ay isang simple lamang. Ang enerhiya ng bumabagsak na tubig ay kino-convert para maging kuryente. Una, mayroon tayong tinatawag na kinetic energy o ang enerhiya na nagmumula sa galaw ng tubig. Kapag ang tubig ay nanggagaling sa matataas na lugar, halimbawa mula sa isang dam, ito ay bumabagsak pababa dahil sa gravity. Habang bumabagsak ang tubig, nagkakaroon nito ng lakas o energy. Ang susunod na hakbang ay ang paggamit ng isang turbine. Ang turbine ay isang uri ng makina na may mga blades o parang propeller. Kapag tumama ang malakas na daloy ng tubig sa turbine, ito ay umiikot. Dito, dito nangyayari ang conversion mula sa kinetic energy ng tubig papunta sa mechanical energy. Kapag umiikot na yung turbine, ito ay konektado sa isang generator sa pamamagitan ng shaft. Ang generator naman ay ang responsable sa paggawa ng kuryente na. Sa loob ng generator, may mga magnet at copper coils. Habang umiikot ang turbine, umiikot din ang mga magnet sa loob ng generator. Dahil dito, nagkakaroon ng movement ng electrons sa copper coils na siyang nagpo-produce ng electrical energy o tinatawag na kuryente nga. Ang kuryenteng ito ay karaniwang alternating current o AC na ginagamit sa mga bahay at industriya. So sa madaling salita, ang proseso ay ganito. Una, yung mula ito sa tubig, nagiging kinetic energy. So, susunod naman is yung sa turbine, nagiging mechanical energy. And then, pagpasok sa generator, nagiging electrical energy na siya. Napakagandang halimbawa nito kung paano natin nagagamit ang likas na yaman ng tubig para makalikha ng malinis at sustainable na enerhiya. So, hi everybody. I'll be presenting the heavy hitters of the renewable energy world. We're looking at the top 10 hydroelectric power plants globally. Well, as you can see, lima lang yan nandyan. Then sa next slide, I-explain ko din yung lima. Ranked by their installed and capacity in megawatts. Think of installed capacity as the maximum power these dams can produce when they are running at full blast. So let's break down the data from our charts. The first one, well, at first, at the very top of the list, we can see massive engineering marvels that produce enough electricity power entire countries. The first one is Three Gorges Dam. Matatagpuan siya sa China. Yung river is sa
Yangtze, and yung capacity niya is umaabot ng 22,500 megawatts. And the next one is the Itaipu Dam rather. Matatagpuan siya sa Paraguay, Brazil. Ang river niya is Paraina or Parana. Capacity niya is 4,000 megawatts. Then the second one is Shilwoldu. I don't know if my pronunciation is correct. Matatagpuan ulit siya sa China. Ang river naman niya is sa Jinsha. And yung capacity is 3,860 megawatts. The fourth one is Belo Monte, matatagpuan sa Brazil. Ang river naman ng Belo Monte is sa Xingmu. And yung capacity niya is 11,233 megawatts. And the fifth one is Guri, matatagpuan siya sa Valenzuela. And yung river niya is Caroni. May capacity siyang 10,235 megawatts. The Three Gorges Dam, this is the disputed champion. Located in China, di ba? And it generates nga ng 22,500 megawatts rather. To put that in perspective, it produces more than 1.5 times the energy of the next largest dam, which is the Itaipu Dam. Yung Itaipu Dam naman, it is a unique binational project between Paraguay and Brazil. And it's been a steady power source since 80s. Ang tagal na. And as you will notice that China and South America, like Brazil and Valenzuela, dominate this top tier due to their massive river systems like the Yangtze and Parana rather. And yung taon pala na, I forgot, yung Three Gorges Dam, natapos siya between 2008 to 2012. Yung Itaipu Dam naman, natapos siya noong 80s, noong 1984. Then yung the third one, yung Shilodou, 2014 naman. Then yung Belo Monte, natapos siya between 2016 to 2019. Then yung Guri, natapos ng 1987, between 1987 to 1986. So, dito naman tayo sa pang top 6. Name ng river ng top 6 is Tocori. Matatagpuan ulit sa Brazil, of course, and the river is Tocantins. And may capacity siyang 8,370 megawatts. And natapos siya year 1984 to 2007. Next is Grand Coulee. Sa United States naman ito matatagpuan. Then, ang river niya is Columbia. And may capacity siyang 6,809 megawatts. Natapos siya 1942, siguro I think inayos ulit siya or na-repair noong 1950, 1973, 1975, 1980, etc. Makikita niyo dyan sa chart. Then the eighth, pang-apat, pang-walo rather. Oh my gosh, my eyes. I'm sorry. Xiangjia, matatagpuan sa China. Then, yung river niya is sa Jinsha din. And may capacity siyang 6,448 megawatts. And natapos siya noong 2014. The ninth top largest hydroelectric power plant or dam ay sa Longtan Dam sa China din. Ang river naman niya is Hongshui. And capacity niya is 6,426 megawatts. And the last one is Sayano Shushenskaya. Sa Russia naman to. And yung river niya is Yenisei rather, yeah. And capacity niya is 6,400 megawatts. Yung Grand Coulee, largest hydropower facility
in the United States, and it's also one of the oldest on the list. Yeah, as you can see, sobrang tagal na, 1942 pa. And it has been upgraded multiple times. Yeah, sinabi ko kanina. Then, yung Sayano Shushenskaya, representing yung sa Russia nga, this plant on the Yenisei River rounds out our top 10 with a solid 6,400 megawatts. The Magat Dam is one of the largest hydropower facilities in Luzon, with a maximum capacity of about 380 megawatt. It was constructed from 1975 to 1982 and serves as a multipurpose dam. Aside from generating electricity, it is also used for irrigation, supplying water to around 85,000 hectares of farmland. Because of this, malaking tulong siya not only in power supply, but also in agriculture and local livelihood. This explains how a hydroelectric power plant works. Basically, water is stored in a reservoir behind the dam. When released, it flows through the intake and down the penstock due to gravity. As the water moves faster, it hits the turbine blades and causes them to spin. The turbine is connected to a generator, and as it rotates, magnets inside move past copper coils, producing electricity in the form of alternating current. So now, for this slide, let's talk about naman kung paano naman gumagana yung hydropower plant. Kung paano siya nagpo-work. So think of this as a complete system. So yung machine, hindi lang siya isang machine, kundi isa siyang maraming parts na nagtutulong-tulong para makapag-produce ng energy or electricity. So first is the transformer. So una, meron tayong transformer. Ang trabaho nito is simple lang. Ang work, yung role niya is itaas yung voltage ng kuryente. So, bakit kailangan itaas yung voltage ng kuryente? Kasi pag mababa yung voltage, mas malaki yung current. And that means, mas malaki yung magiging power loss. So, parang tubig lang. Mas okay na malakas yung pressure kaysa sobrang daming flow pero mahina. And so, the transformer, it takes the AC output, converts it to high voltage AC. And then, step 2 naman is the power lines. Yung power lines, yung mga kuryente kasi dumadaan siya sa mga different power lines. Usually, may 3-phase system tayo na ginagamit. So, imagine natin 3 wires na sabay-sabay gumagana, plus isang neutral or ground. And bakit 3-phase? Kasi mas stable, mas efficient, continuous yung power at parang 3 tao na nagtutulong-tulong para mas smooth yung maging flow ng isang bagay. And then, step 3 naman is yung outflow or yung water cycle. After gamitin yung tubig para paikutin yung turbine, saan napupunta yung tubig? Babalik lang din siya sa river through tail race. So, hindi nauubos yung tubig. Umiikot-ikot lang siya sa isang system. Within the cycle lang, pabalik-balik lang. Gagamitin, papaikutin yung turbine, and then babalik siya sa originally, and then gagamitin ulit yung water. Cycle lang, water cycle. Parang ginagamit lang natin si water as energy carrier. So, sa engineering insight naman, paano nga ba pumapasok dito yung electrical engineers? So, tayo kasi yung nag-handle ng generator output, ng voltage regulation, pati na rin ng grid connection at yung protection systems such as the breakers and the relays. Now, let's move on sa hydropower and how it operates. So basically, ang hydropower plant ay isang system na nag-generate ng electricity gamit yung energy ng tubig. Instead na heat ang gamitin tulad ng sa coal or geothermal plants, dito yung ginagamit is kinetic at potential energy ng water. Ibig sabihin, habang gumagalaw at bumabagsak yung tubig, doon natin kinukuha yung energy. It all starts sa reservoir. Ito yung malaking imbakan ng tubig sa likod ng dam. Dito nakastore yung tubig at dahil mataas nga yung elevation niya, meron siyang tinatawag na potential energy.
Habang mas mataas yung tubig, mas malaki yung energy na pwede niyang i-produce once na gumalaw na siya pababa. So, from the reservoir, papasok yung tubig sa intake. Ito yung opening kung saan dumadaan yung tubig papunta sa system. Pero bago siya tuluyang pumasok, dadaan muna siya sa trash rack. So, ito yung parang filter na humaharang sa mga debris tulad ng kahoy, damo, dahon, or basura. Importante ito para maprotektahan yung mga equipment tulad ng turbine para hindi masira or mablock. After that, controlled yung flow ng tubig gamit yung control gate. Ito yung nag-a-adjust kung gaano karaming tubig yung papapasukin sa system. Kung mas maraming tubig yung papapasukin, mas malakas yung magiging power output. So dito, kinokontrol kung gaano kalaki yung electricity na ipoproduce. Kapag pinapasok na yung tubig, dadaan siya sa penstock. Ito yung malaking pipe na pababa. Habang dumadalo yung tubig dito, bumibilis siya at tumataas yung pressure niya dahil sa gravity. So, from stored energy, nagiging high speed, high pressure flow siya. Ready na para ipaikutin yung turbine. Then, yung tubig, tatama siya sa turbine. Ito yung parang malaking fan or rotor. Dahil sa lakas ng tubig, iikot yung turbine. Dito nangyayari yung conversion ng energy from water into mechanical energy. Basically, movement na siya. Yung turbine naman ay directly connected sa generator. So habang umiikot yung turbine, pinapaikot din ito yung generator. Inside the generator, may coils and magnetic fields na nag-interact. Kaya nako-convert ngayon yung mechanical energy into electrical energy. Ito na yung stage kung saan napoproduce na yung kuryente. So after ma-generate yung electrical energy, dadaan to sa transformer. Yung role ng transformer is i-adjust yung voltage. Usually, tinataas niya yung voltage para mas efficient yung pag-transfer ng kuryente over long distances. Kasi, less energy loss kapag high voltage. Then, yung kuryente, ipapadala na sa mga transmission line. Ito yung mga high voltage wires na nakikita natin sa mga poste or towers. Dito na dinadala yung electricity papunta sa mga bahay, buildings, at iba pang mga consumers. Meanwhile, yung tubig na ginagamit, hindi naman talaga siya nawawala. Lalabas to through the draft tube na tumutulong para ma-direct yung tubig palabas while maintaining efficiency ng turbine. So after that, babalik siya sa ilog bilang outflow, kaya tuloy-tuloy lang yung cycle ng tubig. Lastly, meron din tayong tinatawag na spillway at fish ladder. Yung spillway, ginagamit kapag sobra na yung tubig sa reservoir. Para maiwasan yung overflow or damage sa dam, dito pinapalabas yung excess water. Samantalang yung fish ladder naman is designed para tulungan yung mga isda na makatawid sa dam since natural flow ng river is naaabala dahil dun nga sa structure. So overall, hydropower plant works by converting stored water energy into mechanical energy through the turbine and then into electrical energy through the generator. Isa to sa pinaka-efficient at renewable source of energy dahil gumagamit to ng natural na flow. So, dumako naman tayo dito sa construction, no? Di ko na ito babasahin lahat, no? Mababasa natin dito na the construction of this dam is difficult and labor intensive. Bakit nga ba ito mahirap? Bago pa magsimula yung mismong pagpapatayo, kailangan munang itong isurvey ng halos 1 taon ng mga contractors. Ang kailangan survey ng mga contractors ay yung volume ng tubig sa iba't ibang season, mapag-tag-init man o tag-ulan. At kung gaano kabilis ang agos nito. Maraming topographical factors ang tinitingnan dito bago mag-invest ng malaking pondo. Tsaka, ang pagpapatayo ng dam talagang mahirap at matrabaho. Kaya kailangan ng malaking halaga dito dahil sa pagsisimula ng construction, ang unang hakbang ng construction ito ay yung water diversion. Kailangan munang mailayo o mapigilan muna ang agos ng tubig sa site. Ito ay isang extra cost para sa project dahil kailangan gumawa ng temporaring daanan ng tubig at maging tuyo ang area kung saan itatayo ang dam. Susunod ay ang paghahanda ng foundation. Kailangan linisin ng area at alisin ng mga loose rocks. Gumagamit din tayo ng mga rock bolts para masiguradong hindi gagalaw ang lupa sa bato sa ilalim ng dam. Sa mismong paggawa ng dam,
gumagamit tayo ng forms at reverse o bakal. Ang pagbubuhos ng semento ay ginagawang per block. Bakit? Para masiguradong kontrolado ang temperatura at hindi mag-crack ang dam dahil sa bigat at kapal ng semento. Pagpatibay ng structure, dahan-dahan na pupunuin ang reservoir. Sa buong prosesong ito, mahalaga ang constant monitoring para masigurado ang kaligtasan ng lahat at ang long-term efficiency ng ating power plant. Dumako naman tayo dito sa slides na to, ang hydropower dam design. So, makikita natin dito yung iba't ibang design ng dam. No, ang una dito, makita natin sa taas ang solid gravity dam. Ito yung pinaka-common na disenyo. Ang sa ibaba, makikita natin yung arc dam. Makikita natin yung pinagkaiba nito, yung may hugis na pakurbada. May pa-curve. Dito sa pangatlo ay meron tayo tinatawag na buttress dam. May mga suporta o buttresses ito sa likod nito. So, dumako tayo sa slides na to. Sa slides na to, makikita nyo dito yung plano o blueprint ng isang dam. Meron ditong makikita nyo na yung mga sukat na, may mga dimension. Ito yung sinusunod ng mga formats at engineers para masigurado ang tamang dimension at tibay ng planta. In this slide, we will discuss the main factor that determine the power output of a dam. Hydropower plants generate electricity by converting the energy of falling water into mechanical energy and then into electrical energy. However, the amount of electricity produced is not constant. It depends on the certain key factor. There are two main factors that affects the power output of a dam. First is the height or distance the waterfall, and the second, the amount of water flowing through the system. These two factors are very important because they directly influence how much energy can be extracted from the water. The greater the height and the larger the water flow, the higher the electricity generation. Now, let's take a closer look to the two main factors affecting hydropower generation. First is how far the water falls, and also known as the head. The higher the drop, the more energy water gains due to gravity. This means the taller the dams generally produce more power because the water hits the turbine with a greater force. Second is the amount of water flowing, or the flow rate. The more water that passes through the turbines, the more energy can be generated. Large rivers with strong flow can produce more electricity compared to smaller ones. In simple terms, power is directly proportional to both the height of the fall and the amount of water flows. If either of these increase, the power outputs also increase. So an efficient hydropower plant ideally has both a high dam and strong steady water supply. For this slide, we will talk about the tallest dam in the world. Currently, the tallest dam is the Nurek Dam, located on Baks River in Tajikistan. It stands about 984 feet or 300 meters high. Because of its height, it has very high potential for power generation. Another well-known dam is the Hoover Dam in United States, which about 726 feet or 221 meters tall. Although it is not the tallest, it is still one of the most famous and important dam in the world. This example shows how height plays a significant role in hydropower production. The taller the dam, the greater the energy that can be produced from falling water. So, good day everyone. So, for this slide, pag-uusapan naman natin yung dam failures. So, unahin natin, ano ba yung dam?
So, simple lang. Isipin natin yung dam, isa siyang malaking pader na humaharang sa tubig. Ginagamit ito para mag-store ng water at para na rin gumawa ng electricity through hydropower. So, pero kahit gaano kalaki at katibay yung dam, pwede pa rin itong mag-fail. At kapag nangyari yun, super delikado siya kasi sobrang daming tubig na ang kailangan pakawalan or makakawala bigla. And now, let's look at some real examples of that dam failures. So, the first one is the Bangqiao Dam sa China in 1975. Ito yung isa sa pinaka-deadly dam failures na nangyari sa history. So, ano ba yung nangyari dito? So, nagkaroon dito ng sobrang lakas na ulan. Parang hindi na kaya i-handle ng dam yung ulan na yon or yung mga tubig na binagsak. Ang tawag doon is overtopping. Ibig sabihin, lumampas yung tubig sa taas lamang ng dam. At kapag nangyari yun, parang kang may baso na umaapaw pero instead of tubig lang, buong flood yung nangyari, pabagsak or pababa. And around 26,000 immediate deaths, umabot na 145,000 total of deaths, and milyon nang nawalan na bahay. So makikita natin dito na design failure plus extreme weather will always result to a disaster. And the next one is the Machu Dam in India in 1979. So this one, nag-collapse yung dam. Imagine natin na parang Lego structure na bumigay. Ganun yung nangyari. Hindi kinaya ng dam yung pressure ng tubig. Nag-result ito sa biglang pagbuhos ng tubig papunta sa mga city around 1,800 to 25 deaths. Medyo wider pa yung estimated kasi sobrang bilis ng pangyayari. And one of the key takeaway dito is hindi lang design or dapat pati maintenance at monitoring mahalaga para sa maiiwasan yung mga ganong accident. The next one is the Oroville Dam in USA in 2017. Ito naman, hindi siya totally nag-collapse pero nagkaroon ng spillway damage. Ano ba yung spillway damage? Ito yung parang overflow outlet ng dam, parang drainage system. Nagkaroon ng crack doon sa isang part ng dam at hindi siya safe kaya ang ginawa ng government, nag-evacuate sila ng 180,000 more people. Lesson dito is kahit minor lang yung damage, kapag dam na yung involved, treated talaga siya as a major risk. Kasi hindi natin alam if kakayanin ba ng dam yung pressure ng water or yung iba bang part ng dam is kaya ba yung lahat ng pressure ng water na yun. So, dapat dito sa mga dams is importante talaga na monitor and na-make sure talaga yung safety. Kasi buong city or maraming tao talaga yung maaapektuhan sa mga dam failures na ito.